Last year po ay nagkaroon ng vlogs si Real Ryan at saka si Autorans about sa paggamit ng neutral kapag ikaw ay nasa traffic. At doon po sa mga vlogs nila ay nagkaroon sila ng magkaibang opinion. Mula naman po na nangyari yon ay madalas na may nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang reaction ko doon sa mga tips na binigay nila. Kaya ngayon po, yan ang pagkukwentuhan natin. Pero bago po tayo magsimula, sabihin ko lang guys sa inyo, ito kasing topic na ito ay highly debatable. Talagang magkakaiba-iba tayo ng opinion dito. Gagawa lang po ako ng reaction ko base doon sa mga vlogs nila. So, shoutout po dyan kay Real Ryan at saka kay Autorans. So, simulan po natin doon sa vlog ni Autorans kasi meron po siyang naging customer na may-ari ng Fortuner tapos nawasak yung transmission nito. Ito pong Fortuner na ito ay naka 6-speed automatic transmission. So, after naman pong magawa niya, tinest drive niya ito at sa pagte-test drive niya, doon siya nagbigay ng opinion kung bakit daw nasira yung transmission nitong Fortuner. Malamang daw na yung driver ay mayroong habit na hindi niya napapansin ay nakakasama pala dun sa transmission. Katulad na lang daw kapag nata-traffic. Marami daw kasing mga driver na naging habit or nag-aakala na mas okay para sa ganitong transmission ang magpalipat-lipat sa drive at saka sa neutral. Kapag nag-stop, nag-shift sa neutral. Pag nag-go, lalagay ulit sa drive. And then pag nag-stop, babalik ulit sa neutral and so on and so forth. Kumbaga, parang nagiging manual transmission tuloy. Kasi ganyan po kaming mga nagdadrive ng manual transmission sa traffic. Madalas nga yan pa ang kinaiinisan namin kasi apak kami ng apak sa clutch tapos nag-shift kami ng primera, neutral, pabalik-balik. Ang nagustuhan ko po dun sa mga vlogs ni Autorans tungkol dito sa pag-neutral ay nagkaroon po siya ng mga presentation. Tapos ipinaliwanag niya kung paano nagwo-work ang isang automatic transmission na katulad sa Fortuner. Tapos meron din siyang presentation na gumamit siya ng dalawang electric fan para mas madaling maintindihan. At doon po sa pagpapaliwanag niya, using those presentations, ay wala po ako nakitang mali doon. Actually, napakaklaro nga po. Ang problema po kasi kuminsan, kahit na meron kayong presentation, kapag ang makikinig ay wala talagang background sa automotive, madali po silang malilito dun sa mga terminologies, pati dun sa mga pyesa. Kaya may mga pagkakataon na hindi rin nila maintindihan. Sa case po nito, malamang na marami ding mga hindi nakaintindi kung bakit ba talaga nakaka-damage. Yung pabalik-balik na mag-neutral, magda-drive, neutral, drive, kapag nasa sabak sa traffic. At ang una pong tatamaan dito, syempre yung mga drivers na ganyan ang naging habit. Lalo na yung nai-enjoy nila yung ganitong style of driving. Tumaan din naman po ako dyan nung bago pa lang akong nagdadrive. Natutuwa po tayo doon sa marami tayong ginagalaw habang tayo nagdadrive. Nagkakaroon tayo ng feeling of in control. Kaya kumisan yung mga bagay na simple nagiging complicated. Which is, para sa akin, wala naman pong masama doon. Kasi kung yun po yung nakasanayan ng driver, doon na siya komportable at doon siya nag-e-enjoy. Sinabi naman po ni Autorans dito na yung Fortuner bago nasira ay naka 122,000 kilometers muna. So mahaba-haba na rin po ang nabiyahe ng Fortuner bago siya nasira. Kung merong mga habit na ganito, yung may-ari ng Fortuner. Tapos nilinaw din naman po ni Autorans na dito sa mga tips na binigay niya ay para doon sa mga Fortuner, Hilux, or Hi-Ace na ganito ang transmission. Ang opinion ko naman po dito sa vlog ni Autorans ay although tumagal ng 122,000 kilometers yung Fortuner, kung meron man siyang ganitong habit sa pagdadrive, mas tatagal po sana yan kung hindi naging ganon yung kanyang driving style. Alam nyo kasi guys, sa lahat po ng bagay na mechanical, hindi lang po sa sasakyan, once na ginagamit nyo po ito ng mas madalas kaysa doon sa usual or normal na paggamit, ay mas iiksi po talaga ang lifespan nito. Tulad na lang po halimbawa sa mga light switch natin. Kapag kailangan mo ng ilaw, isi-switch mo on. Kapag hindi mo na kailangan yung ilaw, isi-switch mo naman off. Pero mapapansin nyo sa mga bahay natin, yung mga switch na mas madalas nagagamit, yun po ang nauunang maluma at nauunang masira. So, ganun din po sa automatic transmission. Mas madalas kayo nag-engage, disengage, engage ulit, tapos disengage ulit. Nagkakaroon ng unnecessary wear and tear yung transmission nyo.
Sa manual transmission po kasi walang masyadong problema. Tatapak kayo ng clutch tapos ilalagay nyo sa neutral, magkahiwalay na po agad yung makina at saka transmission. Kahit po walang fluid sa loob yon, hindi na po sila magko-contact sa isa't isa. Kaya walang friction. Hindi po kasi katulad ng automatic transmission, especially yung mga ginagamitan ng ATF, na kapag nag-shift kayo sa neutral, may mga umiikot pa rin pong pyesa sa loob yan. Na tulad ng pagkaka-explain ni Autorans. Tapos ang nagpe-prevent lang po sa kanila na ma-damage ay yung ATF. Ang problema naman po kasi sa ATF ay kalaunan nagde-deteriorate yan at unti-unting nawawala yung quality. Kaya kung madalas kang nagpapalipat-lipat sa drive, neutral, yan po ay unnecessary wear and tear para doon sa transmission. Pero hindi naman po ibig sabihin na masisira mo yan agad. Kasi yun nga pong Fortuner na ipinakita ni Autorans, inabot pa ng 122,000 kilometers. So, next naman po ay pinanood ko yung vlog ni Real Ryan. Na reaction niya naman doon sa vlog ni Autorans. At doon po ay may sinabi siya na yung paglagay sa neutral ay hindi naman makakasira. Mahabang debate kung iniiwan mo nga ba dapat sa neutral sa drive or ilagay siya sa park. Pero hindi siya nakasira ng transmission. Hindi po siya talaga makakasira agad. Pero yung madalas na pag-engage, disengage sa transmission na ganito ay later on makakakontribute sa wear and tear. Tapos ang sabi din po ni Real Ryan na kaya nga daw po inilagay dyan yung neutral ay para magamit. Wala naman masisira. Andyan nga sa gear selector ang neutral para magamit. Pero isi-share ko lang po sa inyo yung opinion ko kung saan ba talagang ginagamit or kung ano yung proper use nitong neutral. O sa sasakyan, mahalaga yung may neutral. Kasi guys, kapag walang neutral yan, pagpihit mo pa lang ng susi or pag-push mo pa lang ng start button, aabante na agad yan. Doon sa mga naka-manual transmission, mas maiintindihan nila yan kasi kuminsan nakakalimutan namin ilagay sa neutral bago namin i-start. So pag naka-engage yan sa primera at pinihit mo yung susi, dumadamba yung sasakyan. Then, ginagamit din po itong neutral kung halimbawa nasiraan ka at kailangan mong itabi yung sasakyan. Hindi po yan po pwedeng itulak agad nang naka-engage sa drive. Kasi bukod po sa pwedeng masira yung transmission, napakahirap po niyang itulak kapag naka-engage sa drive. And then, ang isa pa pong gamit ng neutral ay yung halimbawa mayroon kayong nire-repair sa makina. Tapos kailangan nyo ng testingin kung ayos ba yung pagkakagawa nyo, ilalagay nyo muna yan sa neutral. Tapos saka nyo i-start yung makina para aandar yung makina nang hindi uusad yung sasakyan kahit na magrevolusyon kayo ng malakas. Pero para sa akin po, kapag kayo ay nagdadrive na, nasa kalsada na kayo at bumabiyahe, hanggat maaari, hindi dapat ginagamit yung neutral. Ang kagandahan naman po dun sa vlog ni Real Ryan ay ipinaliwanag niya na ang mga automatic transmissions ay hindi pare-parehas, magkakaiba po ito. Kaya mayroon din pong magkakaibang technique ito kung paano i-maintain. Inuna niya po yung katulad daw sa Fortuner na naka-conventional 6-speed automatic. Ang sabi niya po dito na mas mabilis ang wear and tear ng mga clutch lining kapag ito naka-engage sa drive. Tapos magpepreno kayo sa traffic. Kaya lang hindi niya po ipinaliwanag dito kung bakit. Ang kagandahan naman po doon kay Autorans, although iba yung opinion niya kay Real Ryan, ipinaliwanag niya gamit yung presentation niya kung bakit mas advisable na naka-engage sa dick at tumapak ng preno. Dito sa parte na ito ay mas pinapanigan ko si Autorans kasi gaya nga po nung pinakita niya doon sa presentation niya. Kapag naka-neutral ka, ang pumipigil na lang doon sa mga pyesa para ito ma-damage ay yung ATF. Kaya kung ang ATF ay luma na, o pwede talagang makadamage doon sa transmission kapag naka-neutral ka ng matagal. Kaya nga lang, may mga pagkakataon talagang hindi may iwasan na hindi ka mag-neutral, lalo kung sobrang tagal ng traffic. Kaya ang advice ko na lang po sa inyo dyan, pag nangawit na kayo sa pagtapak sa brake, ilagay nyo sa neutral at kapag nawala na yung ngawit nyo sa paa, ibalik nyo ulit sa drive. Next naman po sa ipinaliwanag ni Real Ryan ay yung AGS transmission ng Suzuki. Na basically ay manual transmission talaga na ginawang automatic. Sa ganitong mga transmission daw ay mas advisable na mag-neutral na lang, which is true. Then sa mga naka-CVT naman, sa loob po niyan ay mga pulleys at saka belt ang nagpapaandar at karaniwan na may torque converter. Kapag naka-drive ka dito tapos magpepreno ka sa traffic, mas may chance daw na uminit yung fluid sa loob nito, which is true. Kasi guys, yan pong CVT kapag naka-engage po yan sa drive,
tapos tatapak ka ng preno, ina-attempt pa rin po ng makina na paikutin yung input shaft. Pero dahil nakatapak ka sa brakes, ang output shaft naman po nito ay nakahinto or naka-stationary. Kaya kung madalas nyo po itong ginagawa, may possibility talaga na mas mabilis mag-deteriorate yung fluid nyo. Then last naman po na ipiniliwanag ni Real Ryan ay yung about sa DCT, which is mas complicated. Pero meron po akong video na ginawa niyan na mas detailed ang explanation kung paano po nagwo-work yung DCT. At kung gusto nyo po yung mapanood ay pindutin nyo lang po yung join button sa baba. In conclusion guys, nung mapanood ko itong videos nila Real Ryan at saka ni Autorance, sa paligay ko na misunderstood lang si Autorance. Kasi akala siguro nung iba yung binigay na tip ni Autorance ay applicable sa lahat ng klase ng automatic transmission. Pero in fairness naman po kay Autorance, sinabi niya naman po na yung tip niya ay para doon sa Fortuner, Hi-Ace, or Hilux na ganun ang transmission. Ang nagustuhan ko naman po doon sa vlog ni Real Ryan ay yung sinabi niya na always check your manual first. Lalo na doon sa mga naka-hybrid. Kasi pati yung charging ng baterya niyan ay konektado po doon sa transmission na ipiniliwanag niya rin. Ngayon kung for some reason ay nawala or wala talaga kayong owner's manual, try nyo po manghiram sa iba. Tapos gawan nyo ng copy. Mahalaga po kasi yan. Para pagka meron kayong mga pag-aalinlangan or meron kayong tanong, mas maganda na yun muna ang konsultahin nyo. Bago kayo manood ng mga vlogs namin o kaya naman bago kayo magtanong sa iba, mas maganda na konsultahin muna yung manual. So guys, I hope na meron tayong natutunan sa kwentuhan ngayon or at least man lang na-enjoy nyo. Kung meron po ako mga nakalimutan sabihin or meron kayong mga gustong itagdag ay pakilagay nyo na lang po sa comment section. Basta iwasan nyo lang po mag-away, parating maging friendly. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!